Hello mga sisi mga tol! Maligayang pagbabalik muli sa aming channel sa pangalan ng aking kapartner na si Tolis. Kami po muli ang Just Dewey Ace. For today's video, mga sisi mga tol, alam ko na magugulat kayo. Ayan. So, hindi naman tayo usapang artista ngayon, no? Usapang OFW pa rin naman to, mga sisi. Pero, kung kilala nyo si Rustum Padilla, na kapatid ni Senator Robin Padilla. Si Rustum Padilla ay, syempre, yung dating mati ni Idol na naging asawa ni Carmina Villarreal. Ayan. Chismis na ba tayo ngayon? Si Christopher Minute na ako ngayon. Okay, ngayon naman, syempre si Rustum Padilla, 'di ba? Na ang gwapo-gwapo talaga noon, na taga ang daming humahangang kababaihan. Siya po pala ay isang babae na ngayon. Ayan. So, bakla po pala siya at siya na ngayon ay si Bibing Gandang Hari na talaga naman napakagandang babae. Ayan. Kung dati man ay nagulat tayo nung si Rustum Padilla ay naging si Bibing Gandang Hari, mas magugulat tayo ngayon dahil ang isang Bibing Gandang Hari pala ay isang caregiver. Ayan. So, di ba nagulat tayo? Dahil akala lang natin, tayo lang yung may kakayahan maging caregiver sa ibang bansa. No po. Si Bibing Gandang Hari ay naging caregiver din sa Amerika. Alam niyo, sa totoo lang mga sisi mga tol, hindi po talaga madaling mag-alaga ng matanda. Ako nga po rito sa Cyprus, no? Kaya nga po, naging pang-apat ko na employer si Lola. Dahil yung tatlo kong employer, first, second, and third is mga family po yan. Dahil alam nyo kung ano ang katwiran ko. Ay, ayoko nga mag-alaga na matanda. Kasi magkukuha ka lang ng ano di ba? Maglilinis ka lang ng mga dumi nila. Tapos, yun nga, pakakainin mo sila, alagaan mo sila. Actually, hindi po talaga yan ang gusto ko mangyari sa aking buhay dito sa abroad. Ang gusto ko po talaga is maglinis-linis lang. Ayan, so masaya na po ako niya dahil ako po talaga is mahilig po maglinis ng bahay. Kahit bahay po namin sa Pilipinas, meron pa nga po nagsabi sa akin, no, na isang kamag-anak din, pagpasok niya sa loob ng bahay namin, sa Pilipinas yun, ay, Lowie, ang bango pala ng bahay nyo, amoy mold daw. O, diba? Kasi nga, malinis ako sa bahay. Gusto ko laging malinis ang bahay. Masinop ako sa mga gamit. Okay, so, siyempre, mag-abroad tayo. Sabi ko naman, maglilinis ka lang rin naman ng bahay, diba? So, siyempre, binabayaran ka naman. So, ito po talaga yung gusto ko. Hindi ko po talaga gusto ang mag-alaga ng isang lola. Pero, ayun nga po, dahil dito sa Cyprus, is bawal nga po. Yung sa pang-apat mo ng employer is family ka pa rin. Kailangan talaga, isahanap ka na po talaga ng old. Ayan. No, kaya yung may mga disability, yung mga PWD, para magkaroon ka pa ulit ng visa dito. Dahil kung sa pang-apat mo na employer, ay nagpunta ka pa rin sa family, ayun nga, at bibisahan ka na, madidinay ka na po ng Ministry of Interior. At talaga namang napakalaki ko dito sa bahay ni Lola, dahil magsa 7 years na nga po ako dito, at talaga naman napakabait sa akin ni Lola. Pero alam nyo mga sisi mga tol, habang tumatagal, syempre bedridden na nga po yung alaga ko, nagkakaroon na rin po siya ng tinatawag na tantrums. Ayan, so minsan sa gabi hindi na po siya natutulog, minsan 3 araw hindi natutulog, talagang straight po talaga na walang tulugan. So hindi po talaga ganun kadali, no, na mag-aalaga rin ng matanda. Interesado rin naman ako sa buhay ni Bibing Gandang Hari, kaya ito't napanood ko nga ang interview ni Julius Babaw sa kanya at talagang nashock ako, no, na hindi ko alam na pumasok din pala siya sa Amerika bilang isang caregiver. Sabay tayo manood ng interview ni Julius Babaw kay Bibing Gandang Hari. Let's talk about your being a caregiver. Paano nagsimula ito? So, pandemic. So, di ba, nawalan ako ng trabaho ng pandemic, namatay si Kuya Roy, and then, nawalan ako ng doggy. So, parang, again, dumating ulit yung, teka, I need to do something. Again, bumabalik tayo dun sa, naubos na ulit yung mga, kung ano man yung naipon ko sa pagtatrabaho ko. So, I need to start working again. And then, nag-open yung caregiving. And I actually, parang, sabi ko, sige nga, let me try this one. Kasi malapit ako sa lola ko eh. I'm very, very close to my lola. So, sabi ko, this could work for me. This could
So, tinanggap ko yung trabaho. And good enough, and true enough, napakabait yung matandang pinagtrabahuan ko. Oo, tapos... Nag-training ka pa ba? O Nag-training ako. Nag-training ka rin? Oo. Tapos, napakabait nung matandang pinagtrabahuan ko. And then, I felt yung parang, oh my God, this could be my father. Oo. So, lahat ginagawa mo as a caregiver? Oo, mahal ako. Nagpapalit ka ng underwear, nililinis ka and all? Yeah. Hindi ka nahihilang? Hindi, kasi tingin ko tatay ko eh. Okay. Ang ginagawa kong pag-aasikaso is parang ng tatay ko. Kapag babae naman, parang nanay ko. Ganon ang trato ko. Kaya mahal na mahal ako ng mga inaalagaan ko. So, hindi ka nahirapan mag-adjust sa gano'n? Hindi. Kasi gusto ko yung ginagawa ko. Hindi lapag sa kalooban ko eh. Hindi ko nga ginagawa for money eh. Ginagawa ko dahil grabe gusto ko alagaan yung matanda. Gusto ko siyang bigyan ng, kasi ang ng caregiver is you improve the quality of life of the elderly. So nandun ako na I would love to improve his quality of life. So ganyan, ikisingin ko sa umaga, lulutuan ko ng napakasarap na pagkain. Sabi nga nung agency, wow, parang ang piniprepare mo sa kanya lagi, a la carte. Yung parang, Kasi tuwa sa'yo matanda. kasi talagang, and then mamasahihin ko yan lahat, no? Everything na pwedeng ma-improve, yung maging maganda yung experience niya for the day. I would do it. Oo. Buhay pa ba yun? Patay na siya. Ayan, mga sisi, mga tol, napanood natin kung ano sinabi ni Bibing Gandang Hari nung siya ay nag-aalaga ng matanda. Siyempre, tinuring talaga niyang parang tatay niya, di ba? At saka, ayun nga, naiyak talaga ako nung pinapanood ko yun na ginagawa, ginagawa daw niya yun, hindi lang dahil sa pera, ganun. Naku, pasensya na kayo kasi ayan, so bilang isang nag-aalaga rin na matanda, sa totoo lang hindi ko rin kasi parang iniisip yung pera, di ba? Parang pwede lang is kung pwede lang maalagaan natin sila ng maayos, gano'n. Yung ituring natin silang pamilya natin, ganyan. Ayan, so pasensya na kayo, medyo emotional lang ako kasi nga malapit ko na iwan si lola ko, di ba? At sana yung magiging kapalit ko is talagang aalagaan siya kagaya ng kung paano ko siya inaalagaan. Nandun yung syempre yung totoong pagmamahal, di ba? Kasi yun naman tayo mga Pilipino, di ba? Ibibigay talaga natin yung best natin para mas maging maayos yung pagmamanage natin ng ating mga trabaho, lalo na nasa abroad tayo. Kaya nga, bakit napakarami may gusto mga employer o mga bansang gusto ang Pilipino? Dahil kaya nating i-manage, di ba? Yung mga sitwasyon na ibibigay sa atin, yung mga nagiging toka natin trabaho, is talaga namang ibinibigay natin lahat para maging maayos. At sa mga nag-aalaga na matanda ngayon, ibigay nyo ang best nyo, mahalin nyo sila, huwag nyo silang sasaktan, at ituring nyo silang kapamilya nyo. Yan, sa mga caregiver dyan, sa mga nag-aalaga na matanda, comment down below kung paano nyo ba inaalagaan ang inyong mga alaga. At kung nagustuhan nyo ang ating video, don't forget to subscribe at syempre click nyo rin ang bell button para palagi po kayo manonotify sa mga next na video namin ni Tol Ace. Yan, see you again on the next vlog. Bye-bye! Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.